Santuario. Lord, prepare me with sanctuary, pure and holy, tried to with thanksgiving. I'll be a living sanctuary. Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, patuloy ka namin po Lord na pinupuro, Panginoon. Patuloy ka namin pinataas, Panginoon. Panginoon, sa gabi dito, Lord, lalo po Lord na kami po yung samahan, Lord. Kayo po manguna sa aming gawain, Lord, para Lord sa aming maunawan ng mga salita, Panginoon. Ito na aking gawain, Lord, sa pangalan ng Jesus.
be your heart. That's why I love more. A heart that follows heart after me. I'll be your heart. That's why I love more. A heart that follows heart after me. A heart that hides your word, so I feel that you can be. A heart that's undivided, that won't break. A heart that gives the nothing, that leaves you alone. Your own worship rises to your throne. I'm your heart, that's what I long for. Heart that follows heart after thee. I'm your heart, that's what I long for. A heart that follows heart after thee. A heart that finds your word, so that feel that you got me. A heart that's undivided, that won't break. A heart that beats and rises, takes you my Lord. Aroma of worship rises to sing. Aroma of worship rises to sing. Aroma of worship rises to Sige po, kung pumunta tayo sa telepo. Sige po mga kapatid, meron po tayong announcement. Ito po ay ginanap po sa San Isidro sa ating Sunday po, sa akin na alas 2 ng hapon. Meron po tayong community mission every Saturday po sa alas 8 ng umaga. Sa ating pong dating na midweek service and prayer meeting po sa September 5, ang ating pong speaker si Brother Reynan Lusada, ang ating pong worship leader ay si Brother John Kurtz, ang ating usher ay si Sister Maricar Patricio, at ang testimony po ay si Sister Larnie Acosta. Sa lingkod natin po, ito ay Santa Cena, Sunday service po. Ang ating speaker ay si Pastor Manny Castro, ang ating pong worship leader ay si Sister Jasmine Borbon, ang ating pong tithe and offering encouragement ay Sister Larnie Acosta, ang ating pong usher ay si Sister Susan Lusada, ang ating pong flower sponsor po ay si Brother Reynan and Sister May. Yan po, meron po tayong testimony po. Ito po ay si Sister Patricia Cortez. So, yung ita-testimony ko po about po dun sa raffle po na nangyari nung Rebes. Ay, Sabado. Nung Sabado po, ayun, bago po i-distribute yung
tickets na ibebenta po, parang naisip ko po kung 50, parang 50 po yung ibibigay sa'yo para ibenta. Parang, ano po, parang posible ko na mabenta lahat. Yan. Tapos yun po, ang galing lang kasi nung binigyan na ako ng 100 kasi 100 na po yata yung ibibigay para po ibenta yung ticket. Parang nag-alangan po ako na, kaya ko bang ibenta to lahat? Tapos ayun, ang galing nga po ni God nga po kasi hindi lang po 100 yung nabenta kong ticket. Umabot po ng 125. Ayun po, sobra pong kaka-amaze po. Tapos, isa pa po yung yung isa po sa nanalo po nung prize po na kettle po, yung e-kettle. Isa lang po yung binili niya pong ticket, tas nanalo. Tapos po, parang sobrang nakaka-amaze po si God na kahit yung mga imposible pong mangyari, nagiging posible po sa kanya talaga. Kahit napakaliit na chances na lang po talaga, parang kaya-kaya niyo po talagang gawin. Yan lang po. Sige po, salamat Sister Patricia Cortesa. Sige po, ako din po kaya karoon po ako patuloy na nagpapasalamat sa Panginoon sa aking bibig sa akin kalakasan. Dahil ako din nag-birthday, nakaraan lang. Salamat na sa panibagong taon. Bilang. Hindi ko makakutin, ang ating God Ministries po ay Pastor Ramayla Castro po ang ating speaker. Thank you po, Kuya Ray. Magandang gabi po sa ating pong lahat. Ako po ay nagpapasalamat din po sa Panginoon sapagkat tayo po ay nakalikom ng magkano po yung kanina pinatutuon ni Ate Pat, salamat sa pagbenta ng ticket. Hindi madali magbenta ng ticket kasi kahit ako nagbenta rin po sa office, pero salamat sa Panginoon. Hindi po makakapunta yung dalawa po nating delegado kung wala po yung tulong po ninyo na mabenta po yung mga ticket. Can you imagine na nakabenta po tayo ng nasa kulang-kulang kasi nakapag-love gift pa po kami sa church, tapos nakapag-love gift pa ako dun sa nag-MC, tapos po may pocket money pa po yung mga delegado po natin. Kanya palakpakan nga po natin ang Panginoon. May pa po sila pocket money, so nakakatuwa na kasi ang registration po, mga kapatid, ang isang tao po ay 3,600, tama ba ako? 3,600. So, i-times mo yun sa 2 ay 7,000, magkano yun? 7,200? Tama ba? O 7,600. So, ganun po. Plus, i-plus mo pa yung yung kanilang pocket money ay 600. So, nasa po yun? Nasa 8,000. 8,000. Di ba? Kanya napakalaking pera, pero Lord, sabi ko saan ko kukunin ito para makasama. Kasi hindi po pwedeng walang delegado ang Montalban sapagkat lahat po ng mga church ng District 1 may delegates po yan. So, kailangan po kasi para yung pattern po ng IRM ma-incorporate po dito. So, kasi yung mga turo po natin dito, tandaan nyo po, ang katuwang ko po, nakipag-partner lang po tayo sa CEF para makalibre po tayo ng
lesson. Pero ang kailangan pa rin pong pattern po natin when it comes po sa pagtuturo ay ang CE ng IRM National. Kasi IRM po tayo, hindi naman tayo CEF, di po ba? Kumbaga, humingi lang po tayong tulong with the CEF, kinaibigan po natin sila para hindi nabibili ang church ng lesson. Kaya nakapili na lang tayo dyan kung ano yung lesson na gagamitin natin kasi pag binili pa po natin yan, dadagdag pa rin po sa expenses po ng iglesia. Kaya papasalamat po ako sa Panginoon na yung provision. Dahil alam niyo naman po, self-funded po ang CE department, hindi po tayo humihingi sa pondo po ng church po natin. Lahat po yan ay sa biyaya lamang po ng Panginoon. So, meron pa po tayong bank account, may savings pa po tayo. So, yun, nagpapasalamat po ako sa Panginoon. At yung item mission po natin, continue po ito. No? Bagamat mahirap, iilan lang po yung manpower, pero naniniwala po ako na yung sabi nga po ni Attorney Lea, tsaka yung turo po ni Pastor Manny, kung naandun po yung compassion po natin at naandun po yung heart po natin talaga sa pag-mission, sa pag-discipleship, hindi po ito magiging mahirap. Ano ho? Sige po, tayo po mag-aaral po ng salita po ng Panginoon. Dito po sa unang Thessalonica, tatalon po tayo sa gawa. Ako po ang inatasan na mag-speak dahil ang Pastor Manny po, ang driver po ng mga CE teacher. Ginamit po ang van po natin. So kanina po, maaga po siya, di na po ako nagpahatid sa trabaho para kahit papaano mai-ano na po yung mga teacher po ng iba't ibang church na sa District 1. Dito po sa unang Thessalonica, tayo po tayo bilang paggalang po sa ating mga nakasulatan. Nakalagay na po dyan, hindi ko na po kasi ito po aking dala ay English, ito na lamang pong Tagalog. Okay? Sa unang Thessalonica, chapter 5, verse 16 to 18. Sabi po dito sa Magandang Balita Biblia, magalak kayong lagi, palagi kayong manalangin, at magpasalamat kayo sa Diyos sa lahat ng pagkakataon, sapagkat ito ang kalooban ng Diyos para sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Sa unang Thessalonica po ito, 5:16 to 18. Talon po tayo sa Gawa, chapter 5. Yan po ay makikita pareho sa New Testament o sa Bagong Tipan. Sa Gawa 5:42, sabi po dito sa Magandang Balita Biblia, at araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay, walang tigil silang nagturo at nangaral ng magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Tayo po yumuko at tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa iyong mga salita. Patuloy, Panginoon, na sa ito na pinagkakatiwala na ikaw, Panginoon, ang mangusap ngayong gabi, hindi po ako. Gagamitin mo lamang ako, Panginoon, as your vessel, O God, na mag-lead, pero ikaw, Panginoon, ang mangusap sa akin po mga kapatid. Panginoon, makita po ikaw sa aking buhay, hindi po ang aking kahinaan. Panginoon, dalangin ko po na wag po akong tignan, kundi ikaw, Panginoon, ang makita sa aking buhay. Lord, patuloy na ikaw ang mangusap. Patuloy na ikaw, Lord, ang magpaunawa sa aming pong pag-aaral ng iyong salita ngayong gabi. Salamat po at anumang gawa ng kaaway sa pangalan ni Jesus ay winawasak po namin. Salamat, Ama, sa pinagkakatiwanan lahat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, tayo po makakaupo na. Ang title po na ating pong pag-aaral ngayong gabi ay Sama-samang Paglago at Paghayo para sa Panginoon. Atin nga pong basahin, 1, 2, 3, go! Sama-samang paglago. Amen. Sama-sama sa paglago. Nakakita na po ba kayo ng halamang tumubo ng pabaliktad? Wala tayong nakitang gano'n, di ba? Nakikita po natin yung mga halaman ay may ugat. Pag tinanim mo siya, ako po kasi madalas ako nagtatanim dyan, kaya marami na po akong halaman dyan. Yan po ang aking libangan, bukod kay B1 at kay B2. No? Pampaano ko po yan. Stress reliever. Yan. So yan po, halaman,
ang akin pong napapansin, minsan kahit sa maliit na baso lang o something na pwede mong pagtaniman, ito ay, buto lang yun ito ay lumalaki. Ano po? Hindi siya pabaliktad na tinatanim. Wala po akong nakitang ganun. Pero may nakita po ako sa lettuce, sa tubig po siya. No? Sa tubig siya nabubuhay. Hindi ko alam paano ginagawa yun yung aaralin ko. Pero ang ganda. Kasi wala siyang halaman pero tubig lang. Nabubuhay siya. Tapos ang lago ng lettuce sa agri. Ano? So, agri ng San Mateo. Ang lumalago at tumitibay na halaman o puno ay may malalim na ugat. Tama po ba? Sa simula, maliit po siya, pero kapag inilipat mo siya sa isang malaking paso, ito po ay lalalim na ang ugat. No? So, mas mababaw ang ugat, mas madaling maitumba. Tama po? Madali po siyang mamatay. Ibig sabihin, kapag ka po, sino po dito nagtatanim? Paano makarelate po kayo? Kapag tinanim mo kasi siya, dapat ay, malalim. Hindi siya mababaw. Kasi pag mababaw, madali po siya makalas o kaya naman madaling matumba. Pagka nadiligan mo yan, hindi siya nakakapit ng kapit doon sa lupa o malalim yung kanya pong pagtanim, ay madali po siyang mamamatay o maitutumba. Mga kapatid, ganun din po ang iglesia. No? Kailangan sama-samang lumalalim po sa ating pong Panginoon. Tingnan po natin yung isang description dito. So makikita po natin iba't ibang klase ng mga trees. Merong puno ng alam niyo po ba, minsan nakakita ako sa Facebook, ang liit lang niya pero ang lago niya. Parang bonsai siya, na bonsai na orange, bonsai na nakita po kayo nun. Sabi ko, ang galing naman nito. Tapos meron ako nakita yung ampalaya, di ba ang ampalaya po gumagapang yan, tapos mataas. Yung pala, pwede mo lang pala siyang pababain lang, nakakalat siya. So, dalawang pasong malaki, tapos alagyan mo lang siya ng kawayan na pahabang ganon, tapos naka-ekiso, parang nakatayo lang siyang ganyan. Tapos nakita mo yung bunga niya, ang baba lang. Ang galing po ng pagkakaano. Ibig sabihin, fruitful siya. Sa ganung pagkakataon na pagtanim niya, napakasimple ng pagkakaano, pero naisip ko, ang galing naman. Tapos nakita ko, ang daming bunga. Lahat doon sa kawayan na yon, wala yatang espasyo na hindi siya namunga. No? So, napaka-fruitful niya, napaka-bunga po niya. So, same like this sa po nito, sa description po natin. Tinignan po natin, merong iba't ibang klaseng puno na namumunga. May mangga, may santol, no? May tawag dito, yung iba't ibang guyabano, madami iba't ibang prutas, masarap talaga magtanim, Kaya nga yung iba, pagtanda, gusto sa probinsya na lang Tapos magtanim na lang Tama po ba? Parang sabi nila, pagdating nila ng 60, parang masarap na lang, nasa probinsya ka, tayo ka na isang kubo, no? Tapos intayin mo na lang kung kailan ka kukunin ni Lord. Basta ang gagawin mo lang, magtanim, at yung itinanim mo, yun na rin yung kakainin mo everyday, di ba? Simpleng buhay. No? Pero makikita po natin dito sa description, mabunga. Mabunga. Okay? Sino ang nangangailangang lumago? Yun po yung tanong. Sino po ba ang nangangailangan ng paglago? People who had just received Christ. Ibig sabihin, ito po yung mga taong tumanggap na sa Panginoon. Ito po yung kailangan ng paglago. Amen? There are the new soil. Amen. Who had just received the seed of the word. Word po, yung word of God. They are the first who should desire to grow deeper, or else the seed may grow but not bear fruit. Pwede siyang lumago. Nakakita na po kayo, hindi ito po sa may kay Nito ba to? Kay Nito. Sabi ko, ang tagal na netong puno to, pero wala akong nakikitang bunga. Yun doon sa may parkingan, na kaya nga pinutol na po May po ba? Nakita na pansin niyo, Kuya Ray, dito. Ang tagal na yan, mamunga man siya isa. Mamaya, dalawa. Sabi ko, kaunti naman nito, pero siya,
halos lahat ng dahon, walis ako ng walis. Pag sa umaga, tapos pag uwi ko galing trabaho, walisan ko. Ano po, kasi gusto ko lagi malinis po yung parkingan po natin dyan. So, nakita ko parang meron din palang puno na hindi talaga malago. So, totoo yung sinasabi sa Bible, ano? There are the new soil who just received the seed of the word. They are the first who should desire to grow deeper, or else the seed may grow but not bear fruit. So, merong tumanggap sa Panginoon na namumunga, at meron din namang tumanggap sa Panginoon na hindi talaga namumunga. So, dalawa po yan. People who are suffering from trials and persecution. Yung una po, people who have just received Christ. No po, ito po yung nangangailangan ng paglago. Ikalawa po, people who are suffering from trials and persecution. Marami naman po talagang mga pagsubok sa buhay po natin, no? At kung isa-isahin natin, meron sa pamilya, meron sa relasyon, meron sa trabaho, meron sa pinansyal, meron sa ministeryo, iba-iba, no? Maraming klaseng pagsubok, o sabi nga obstacle, maraming trials, maraming persecution, maraming temptation, ano po? Pero God uses trials in order for us to grow strong, ano po? To grow us strong, but the devil uses this to stumble us. Ano po ba ibig sabihin ng stumble us? Pagsabay-sabay na talaga yung mga pagsubok na andyan yung talagang, ano po, tayo po'y tao, talagang minsan bumibitaw, no, na bumabagsak. Pero growing deeper roots means strength in the middle of the storm. Sabihin, in spite na napagdaanan mo yung ganong matitinding pagsubok, tumatayo ka at nagpapatuloy sa Panginoon. Ano po? Growing deeper roots means strength in the middle of the storm. Ano pa po? People who live and work among unbelievers. Ito po yung mga tao na nakikisama o nakikisalamuha dun po sa mga unbelievers. Tandaan niyo po, sometimes we compromise, no po, yung mga tinatawag na temptation. Yan, sa trabaho, di mo talaga maiiwasan yan. We can only say no to this when we are growing deeper in the Lord. So, ako po, sa experience ko po sa munisipyo, talagang hindi po maiiwasan dyan yung pagka po, inuman, gano'n, halimbawa, happy-happy, yan. Dyan hindi po nila talaga ako nakakasama. So, magjo-join ako, pero may limitation. So, kilala na nila si Mamay, hindi naman umiinom yan, di yan naninigarilyo. Kasi halos lahat po doon, mapababae, mapalalaki, ang cigarette po nila hindi yung sigarilyo, kundi vape. Uso yata yung vape. Oo, kahit babae. Minsan, kahit on duty, ay magsasabi, ma'am, magba-vitamin C lang kami. Ganyan naman na nila, vitamin C. So, lalabas, sasaglit, so vape. Yun. So, halos lahat. Tapos, yung mga words sa bibig nila, minsan, mga green jokes, no? Yun, doon medyo hindi nila ako, tahimik lang ako, nakikinig lang. Kaya pagka, sabihin, oops, ako nakakaya na. Di ba, minsan sa office, may mga green jokes sa bastos. Minsan tatawa ko pero titingnan ko lang sila. Tapos, okay, sorry, mamay. Yung parang alam nila kung, di ba, nakikita po nila na parang nakakahiya. Parang iba. Parang hindi ka po, parang nahihiya silang magsalita ng mga ganong words. Pero hindi talaga maiiwasan sa opisina. Kasi, katuwaan talaga nila yon. Makikisama ka. Pero, ang sinasabi po dito, hindi tayo natin i-compromise yun, no? Compromise is the temptation. We can only say no to this when we are growing deeper into the Lord. Sabihin, nakikinig ka, pero hindi ka nakikigaya.
Ibig sabihin, hindi mo ginagaya yung ganoong salita. Ibig sabihin, kung bastos yung kanilang pananalita, nagmumura, kasi doon po ang expression laging mura sa opisina. Siguro normal na po talaga yun, no? Yung parang pagka may konting PI, konting PI, konting yung ganun po. Parang expression na nila yun Kaya, ayun, siguro na nila, parang hindi nila ako naririnig na magsalita ng gano'n. Kanya, pag uy, quiet kayo dyan, parang gano'n, just So, ano pa? People who are in the service. So, whatever kind of ministry you have, you need to grow deeper because the devil's priority target is not the members, but the person in the leadership. Dapat po maunawaan po natin ito. Whatever kind of ministry you have, you need to grow deeper. Ano ba ibig sabihin na? Ano mang klaseng ministeryo meron po tayo? Ang gusto mo talaga ng Diyos, ni Satan, ang gusto ng Diyos, maging productive, maging mag-multiply, hindi mag-subtract, mag-multiply, ang mga gawain, ang mga miyembro. Pero the devil, tandaan niyo po, 24/7 po ito kumikilos. So, minsan, kung ano-ano pa ini-input sa ating mind na mga negative, so, ang nangyayari, ang gusto ni devil, ano gusto ni devil? Magkagulo, hindi magkasundo, walang unity kasi para masira yung mga gawain. Ganun po. Kaya kailangan nagiging sensitive po tayo ron. Hindi po ito sa nararamdaman po natin. Noong time po, kinaalala ko nga ito, sabi ko, noong time po kasi hindi pa ako worker. Ako po ay member lamang. I'm starting as a member. Dahil nung kami naman ni Pastor Manny, miyembro naman talaga ako Hindi po ako nag-aral ng theology. Hindi ako nag-aral ng theology. Ako po ay miyembro sa Tanyong. Inaatasan ako ng mga marami ding gawain. Alam niyo naman po ang Tanyong, napakalaki. CE teacher din po ako doon. Tapos po, tinetrain po ako as a praise and worship. Tapos bigla akong sinapak na sa leading na. Mahihain po ako noon. Talagang parang na-pressured ako. Pero sabi ko, Lord, kung ito yung will mo, sige, gagawin ko. Pero may time na parang ako, yung parang, sabi ko nga, parang na-overwhelm ako dun sa mga task na ibinigay po sa akin. One time, nagkakilala kami ni Elaine. Si Elaine talaga nag-church niya yan sa Tanyong. Nagsiselgop yan, kanakapite. Hindi pa kami nun ni Sister Elaine kasi nag-church lang siya sa Tanyong, ganun lang. Pero ako as a member, parang lang po ako yung, sige, come and go, punta, pag gusto ko lang, Ngayon naisip ko, nung ako na yung na worker ako, ang hindi pala ganun kadali ang maging isang worker. Nakita ko talaga yung, pangangailangan ng isang iglesia. Na kailangan talaga, di ba sabi nga nung sa cell leader meeting, kakaunti yung manggagawa. Pero maraming aanihin, di ba? Doon sa Mateo, yung sinabi ni Pastor. Tapos, yung tinuro naman ni Attorney Lea, sabi, go! Yeah! And make disciples of all nations. Puro paghayo. At that time po, nung ako po'y baguhan, nasa isip ko lang, sige, magpaawit ako, turo ako. Pero yung matindi talaga na parang testing sa akin ng Panginoon one time, noon nga pong sabi ko, Lord, magpapatuloy pa rin ba ako? Kasi that time po ay wala na, totally iniwan na kami ng father ko. So, parang sunod-sunod. Nung habang nagiging masipag ako sa aking ministeryo, sunod-sunod naman yung mga trials sa aming pamilya. So, halos parang, sabi ko parang bibitaw na ako noon dahil that time, talagang walang ibang inaasahan dahil ako po yung panganay. So, naging breadwinner ako noon that time. Hanggang sa, hindi na ako nag-aral. Hindi na ako nag-aral kasi nagtrabaho na lang ako. Pero one time, po ang Tanyong, alam ko na, share ko na rin to, na kung nakikilala niyo po si Cesar Santos,
nilapitan ko po yun, sabi ko gusto ko ulit mag-aral. Binigyan ako ng scholarship. Tinulungan ako, hindi scholarship tinulungan ako ng IRM Tanyong, pero kailangan mo magtrabaho. Kailangan mo maging secretary ng senior pastor. Alam niyo po, pumapasok po ako niyan, Monday to Friday. Pagdating ng Sabado, ina-accommodate ko. Ilan po ang churches sa Tanyong? Diyan po ay Churillo. Church pa ang Churillo nun. Kailangan na monitor ko from morning, afternoon, hanggang evening. Kasi 3 po ang service sa Tanyong. Kaya minsan iisip ko paano ko nagagawa yan. Tapos hanggang sa, nung nakagraduate ako, sabi ko, hindi pala talaga ganun kadali ang magministeryo. No? Parang talagang pag pinagsabay mo, nag-aaral ka, tapos nagministeryo ka, nagtatrabaho ka, hindi ganun. What more yung worker? No po? What more yung worker? So, nakita ko sina Pastor RC, sina Pastor Nemi, si Pastor Nemi, di pa siya bishop noon. Nag-aaral siya. Alam niyo po kung ba't ako bumili sa pag-type? Nakakapag-type ako ng 48 words per minute. Hindi na po ako tumitingin sa keyboard. No? Kasi yung thesis ni Bishop, ako ang pinagtatype. Alam niyo po kung gaano kakapal? Gaano kaya bago ako umuwi, kailangan matapos ko yun. Diba? Ganun po, sabi ko, salamat sa Diyos, no? Yung ganun na pagsasabay-sabay. Pero sabi ko, paano pa kaya yung mga worker? Kasi sila nag-aaral, tapos ilan yung hawak ng mga church, tapos sinasama pa ako ni Ninong Martin sa mga cell group po niya. Punta kami Provident, no? Punta kami kung saan-saan. May mga hinahandilan siya, mga bagong mga miyembro. So sinasama niya ako taga-awit, gano'n. As a member, parang sabi ko, ganun lang, yung parang, sige, sama ako kay pastor, pero yung heart ko noon, parang hindi pa talaga deeper, hindi pa talaga malalim sa ministry. One time, nagkakilala kami ni Elaine, at nangangailangan ng worker, kumbaga, nangangailangan siya ng katuwang dito. Kasi, that time po, back to ano tayo? Back to the picture. Noong time po, nasa ano pa lang tayo, yung house church. Oh, alam niyo po ba yon? Napakaliit lang ng church po natin noon, house church. Ang nando po si Pastor Marty, si Pastor Manny, hindi pa siya pastor. Ang kasama niya si Jack Lea, si Jack LB, si Pastor Sibug. May ano din basta may mga yung mga diakonesa na yun, nag-aaral din sa IRM. So, ang sabi niya, Sister Mai, sabi ni Elaine, kailangan ko sana na makakatuwang kasi madedestino na yung mga ibang diakonesa sa ibang church. Alam niyo po, nung time na nagkaano po kami ni Elaine, naging close, naging magkaibigan, no po, alam niyo po kung paano po kami mag-mission. Nakabisikleta lang kami, wala pa sasakyan noon. Minsan, lakad lang kami, punta kami doon sa Rosario. Tapos, sabi ko na lang, basta pag Monday to Friday work ako, pagdating ng Sabado, maghapon na andito ako, nakakauwi ako from Marikina. Wala pa kaming bahay dito kasi nagkabahay lang ako nung nag-abroad. No, nakabili po akong bahay dito. So, nung time na yun, sa Marikina pa kami, from Marikina to Montalban, every Saturday yan, punta ako rito, dun sa Rosario. No po, diyan pa sina Nanay Taning, Ninang Rose, no po, yan yung mga kasama namin sa pagbabahay-bahay. No po, hanggang sa, yon nakita ko na in-need talaga yung mga church ng mga manggagawa. Pero member lang po ako nun. Hindi pa po ako ministry assistant. Hindi pa kami mag-asawa ni Pastor no. Ako po ay dalaga pa nun. Alam niyo po, mga tinuturuan ko mga bata, hanggang doon sa Rosario, di ba? House church siya, punong-puno hanggang doon sa labas. Kasi ganun karami talaga bata sa Rosario. No? Ganun karami. At yung iba nga doon, nakikita namin ni Pastor, katulad nung nagpa-ano kami dyan sa San Jose, kilala kami. Kilala pala kami. Kasi malalaki na sila
yung mga estudyante namin, malalaki pa sa amin, no? Nakakatuwa. Pero yun nga, sila ay nasa ibang church. No po, sa iba na sila na church. So ano po ibig kong tukuyin po dito? People who are in the service, whatever kind of ministry you have, you need to grow deeper because the devil's priority target is not the member, but the person in the leadership. Noong time po na yon, Marikina, Tumuntalban, every Saturday po yan hindi po ako binibigyan ni Elaine ng ako po mismo ang namamasahe, ako lahat. Wala. Kasi talagang kinumit ko. Sabi ko kay Sister Elaine at that time, sige, sasama ako, tutuwang ako. Kasi in need. At that time, wala pong taga-time yung na mag-willing ba, na mga kabataan na mag-ano po nito. Kaya ako yung nakayag ni Elaine noon. Kaya ang gamit lang namin, para hindi na kami mamasahe rito, minsan may sasakyan siya pero luma-luma na. Ang ginagamit na lang namin, bisikleta o kaya na lang, naglalakad kami. So lakad kami, Dike, Rosario, ganun po. So yun. Pero hindi nga po ako, kumbaga, hindi po ako palagi. Kumbaga every Saturday lang ako nakikita ng mga bata. So yun po. Kaya nga kailangan po ng mga leader sa isang iglesia. Yung ating pong titulo na pinag-aaralan, sama-sama sa paghayo. Nagawa mo na bang abutin ang mga bagay na hindi kayang abutin ng iyong mga kamay? Ang sama-samang paghayo ay hindi nangangahulugang magpunta tayo sa malalayong lugar para lamang humayo. Ang paghayo po ay maaaring nating gawin sa mismong komunidad na ating kinaroroonan. So makikita po natin si Jesus, the time, nakita po natin how the Lord ministering, even sa kanya pong mga alagad. Siya po yung nagsisilbi sa kanya pong mga alagad. Sa Gawa 8:4 po, sabi po dito, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Ito po ang challenge po sa ating pong pinag-aaralan. Ano man po yung ministry na meron po tayong hawak, i-embrace po natin yan. Sapagkat sabi nga ni attorney, doon sa kanyang mensahe, di ba? Ang buhay ng tao ay meron siyang limit. Ibig sabihin, meron lang siya hanggang ito lang, hanggang itatagal niya, ito lang. Alam niyo po sa batch ko po, ilan na po yung namamatay ng mga kabatch ko? Ano po? Hindi ka makapaniwala ang babata pa, pero nangamatay na. Tapos yung mga kabatch ko po ngayon, yung iba, nagme-maintenance na. 48 na po ako. Si Darwin, 1976, pareho lang naman kami na edad niyan. Yung nakakasama po natin sa mission. Pero ako po lagi nagpapasalamat sa Panginoon kasi yung kalakasan po na ibinibigay niya po sa akin. And even yung pagsasabay-sabay ko po sa work, ministry, tapos ito, pag wala si pastor, kailangan ko mag-take over. Yan, pinagpapasalamat ko po sa Panginoon. Tayo po mga mananampalataya, kailangan po talaga na makiisa po tayo sa paghayo. Ibig sabihin, huwag na po tayo magdalawang isip na humayo. Kasi malinaw po ang sinabi po dito sa ating po pinag-aaralan na kailangan po wala tayong tigil na nagtuturo at nangangaral. Diba? Sabi sa Gawa 5:42, walang tigil silang nagturo at nangaral na magandang balita tungkol kay Jesus ang Kristo. Lahat naman na po ng training, tingin namin, minsan pag nag-uusap po kami mag-asawa, pinag-uusapan namin ano pa ba yung kulang, ano pa yung dapat na i-incorporate para mas lalo pang magpursige, mas lalo pang makita yung pag-multiply ng miyembro. Kaya minsan sabi namin, Lord, ikaw na po yung bahala kasi lahat na naikasa na.
lahat na naibigay na. And yun nga pong meeting nung ano po, no, kailan ba to? Nung Tuesday. Tama si Pastor, ano po? Kailangan lang talaga yung merong nagpa-follow up. At kasi kung wala po talagang mag-aalaga, hindi po talaga ito magiging soon to be a leader. Kasi kailangan po, may tinatanaw po talaga tayo. Kapag wala po tayong tinatanaw, anything goes lang po dito sa ating pong ginagawa. Ano po? Ibig sabihin, anything goes. Kung ano na lang. O sige, kung ano na lang yung meron. Kung ano na lang yung kayang ibigay. Hindi po ganun. Kahit, alam niyo po, kahit po sa ibang bansa, hindi naman po quantity ang titignan eh. Yung quality. Ano po ba ibig sabihin ng quality? Quality po ng paglilingkod na meron po tayo. So, yun po. Tandaan po natin na sa sama-samang paglago at paghahayo, dito po, mas lalo po ang bawat isa na i-encourage na makiisa. Diba? Makiisa. Alam ko po, marami po tayong mga pinagkakaabalahan, busy po sa trabaho, lahat naman po tayo, no? Pero, lagi po naman namin pinapaalala sa inyo ni Pastor, sinasabi na kailangan po, meron po talaga tayong vision, mission, goal sa ating pong, ito pong iglesia na to. No? Kami naman po ni Pastor, hindi naman po kami habang buhay dito. No? Darating po ang araw na talaga ang maiiwan po, kayo-kayo. Kaya dapat po, yung mga naandi dito po, yung talagang magamit at humayo na po upang makapagdala po tayo ng mga tao po dito. Una-una yung ating po una-una yung mga napatanggap po na ating pastor, kailangan po talaga yan ay ma-follow up. Marami po yan, nasa 17 po sila. At ang dami na po, tama si Pastor, ang dami na pong pinatanggap ni Pastor Manny dito. From the start po na kami po ay naging mag-asawa, kinasal, nagsama, ang dami na pong pinatanggap ni Pastor Manny. Ang talagang kailangan po ay yung mag-aalaga. Mag-aalaga. Parang katulad ng ginagawa natin sa mga bata. Tayo po ay nag-aalaga. Yan pong mga bata na yan, kailangan pong alagaan kasi magiging youth sila, tapos papasok sila sa leadership. Kasi yung mga senior, paano na po yan eh? Siyempre, pa-retire na yan eh. Tama ba? Pa-retire na po ang mga senior. Aasahan po natin yan. Kaya nga, ang dapat paramihin po natin, kabataan. Kasi, kaya nga po from the CE department, papasalamat ako sa mga masipag na CE teacher. Ayan po ay hindi nyo ginagawa sa akin. Ako lamang po yung naglilid po sa inyo. Pero hindi nyo po yan ginagawa sa akin. Ginagawa nyo yan para kay Lord. Humahayo kayo para kay Lord. At ang piniplis nyo po, hindi po kami ni Pastor, kundi ang ating Panginoon. Kaya, ano po natin dito, yung sa huli pong verse na ating pong binasa, sa Gawa 8:4, ipinangaral ng mga mananampalatayang nagkawatak-watak sa iba't ibang lugar ang salita saan man sila magpunta. Noong time po na ang Panginoon ay umakyat na, di ba? Nawala na. Nandun na siya sa kanyang kaharian. Ang kanya pong mga alagad na mananampalataya, hindi po ibig sabihin nagkawatak-watak ay nagkanya-kanya na. Umalis na. Hindi po yon. Nagkawatak-watak sila sa iba't ibang lugar. Ibig sabihin, pumunta sila sa iba't ibang lugar, na andun yung vision nila, na andun yung mission nila, at ang ginawa po nila, nag-share ng salita ng Diyos saan man sila magpunta. So sana po, yung challenge po natin dito sa ating pong paghahayo, una, palaguin po natin yung ating mga sarili. Pangalawa po, kasama po kami doon, hindi po exempted na manggagawa, kasama po kami ang paglago at paghahayo. So kami naman, hanggat natin dito po, we give our best para po matuwangan po kayo na sa mga mission po natin talagang mag-multiply, maging productive, tsaka po
dapat iisa lang po talaga yung goal po nating lahat. So, pag-pray po natin, ano man po yung mga hindrances, ano man po yung mga negative, no po, nakita po natin ang CE department ay talagang nagpo-provide ng Diyos. No po, salamat sa Panginoon. Nagpo-provide po ang Panginoon sa CE department. Ilang beses ko na rin po yung iniyak kay Lord. Sabi ko, napakahirap pong magawa ng isang departamento na walang pondo. No? Kasi, lalo na po, mission po ito eh. Sa mission po, napakalaki po ng dapat na ginugugol na pera po dyan sa mission. Una po, yung pamasahe, di ba? Pagkain. Kada alis po natin, every Saturday sa mga bata, ay pinapakain po natin sila. Pero salamat sa Diyos, dahil ito po ay pinoprovide na ating pong Panginoon. Amen? Amen po ba? So yun po, wala pong imposible. Pagka po iisa lang po yung goal po natin, iisa lang po yung mission po natin. Ano po yung mission po natin? From nung Sunday, na po, na narinig po natin kay Attorney Lea, go ye and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Di po ba? So, pag sinabing go, 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 tayo pong lahat ay humayo. Kaya, sa paghayo po natin, dapat kasama po din yung paglago na ating spiritual na pananampalataya. Although, there are times we are failing, nagfa-fail, but then, tumatayo, nagpapatuloy, pero hindi nawawala sa sirkulasyon. Ibig sabihin, andun pa rin. Kasi ano naman po ng Panginoon yung heart po natin. So, yun po, nawa po ay nakatulong po ito sa inyo para kayo po ay ma-encourage sa ating pong paghayo. Tandaan niyo po, ang pagmiministeryo po sa Panginoon, hindi po tao ang piniplis po natin dito, kundi ang ating pong Diyos na buhay. Tayo po lahat ay tumayo, tayo po ay nananawa. Panginoon, maraming salamat po sa gabi pong ito sa iyong mga salita. Muli, nagpaalala po sa amin. Mula nung linggo, Panginoon, mula nung meeting ng cell leader until now, palagi ka nagpapaalala. Salamat, Panginoon. Alam ko po na ang iyong mga salita ay makapangyarihan. Ito po ay tunay na nagre-remind sa bawat isa po sa amin na kailangan na po namin talagang ipagamit ang aming pong buhay, humayo, at patuloy na gawin ang mandato mo, Panginoon. Ang sabi niyo nga po sa Mateo, Panginoon, go and make disciples of all nations. Ano man, Panginoong sitwasyon, ano mang lugar, ano man yung mga kakulangan, hindi po ito yung magiging hadlang upang kami po ay panghinaan ng loob para kami po ay makapagmisyon at makapagpatuloy po sa pag-aalaga, Panginoon. Lord, ibinigay niyo na po itong mga kaluluwa na ito, itong mga soul na ito, Panginoon. Ang kailangan na lang namin is yung aming pong application sa yung mga salita na aming pong laging naririnig, Panginoon, na kami po ay magamit, Panginoon, na kami po, Panginoong Jesus, ay humayo, Panginoon, at magpagamit, ipagamit ang aming pong mga buhay sa pamagitan ng pagbabahagi ng iyong mga salita. Pagtatestify, pagtatestimony na aming pong mga buhay, na aming pong naranasan nung kami po ay nakakilala sa iyo, Ama. Salamat po ng maraming, Panginoon. Napakabuti niyo po, Panginoong Jesus, sa aming pong mga buhay. Bagamat maraming obstacle, maraming mga pagsubok sa aming pong ministry. Pero Lord, nakikita mo ang aming puso. Kilala niyo po kami, Panginoon, kung paano po kami gumawa sa iyong ubasan. Nakikita mo ito. Dalayan ko po, Ama, linisin niyo po ang aming mga puso. Ikaw lamang, i-fix namin ang iyong ituon ang aming paningin sa iyo, Ama. Hindi po sa mga tao, hindi po sa mga gawa, hindi po sa mga nakikita po namin sa aming paligid, kundi sa iyo lamang, Ama. Yung mga negatibo, yung mga hindi magandang kaisipan, in the name of Jesus, tanggalin mo po ito, Panginoon, sapagkat alam ko po na ito po
ay gawa ni Satan para guluhin, para hindi, Panginoon, pagyabungin, katulad ng mga puno na mabunga ang iyong iglesia dito po sa Montalban at sa San Isidro. Ama, tulungan niyo po ang mga kapatiran po dito sa Montalban. Patuloy na dalangin ko ang paglago ng kanila pong pananampalataya, kasama po kami mga worker, paglago sa aming pananampalataya at sama-sama po ng pagkakaisa na isa ang mission, isa po ang goal, isa po ang tinatahak, Panginoon. Ang bawat isa, Panginoon, ay magamit po sa pagmimisyon. Salamat, Ama, sa iyo po ang papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus, sa lahat po na anak ng Diyos sa magsabi ng Amen. Yun po, ang ating pong tithes and offering po ay yata ni Brother Michael Mendoza. Panginoon, maraming salamat po sa gabi ito. Panginoon, sa mga pagpapala mo po sa aming buhay, Panginoon. Maraming salamat sa pag-iingat, pag-ibay sa amin sa araw-araw po. Panginoon, pagpalain mo po ang mga ibinigay ng lahat ng natin ito. Panginoon, ibalik mo po sa amin yan. Masisipit po yan ang tugma po, Panginoon. Praise mo po sila ang kanilang buhay, Panginoon. Nakandito na para sa iyo. Salamat. Hindi po natin ating closing song. With a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His Savior, Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart, give thanks to the Holy One. Give thanks because His name is Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us. Let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich. Because of what the Lord has done for us.
Maraming salamat. Thank you, Kuya Ray. Sige po, tayo po'y manalangin. Panginoon, sa gabi po ito, nagpapasalamat po kami sa iyong mga salita na amin pong narinig. Ama, nakikita niyo po ang aming pong mga puso sa aming pong paglilingkod. Lord, ano man yung mga motibo, Panginoon, nakikita niyo rin po. Lord, dalangin po namin sa aming paggawa. Dalangin po namin na ikaw talaga yung naitataas sa aming mga buhay. Dalangin po namin, Panginoon, na ikaw talaga, Panginoon, yung nasa aming puso, Panginoon, sa aming paggawa, ikaw, Panginoon, talaga yung nag-glorify po namin, Panginoon, hindi ang aming mga sarili. Lord, sa gabi pong ito, nagpapasalamat po kami dahil habang may lakas po kami, ay makapaglingkod po kami sa abot po na amin po makakaya. Lord, ano man yung mga struggle, ano man yung mga obstacle, ano man yung hirap sa paglilingkod, makita mo, Ama, yung aming puso, yung totohanang paglilingkod, Panginoon, sa iyo, na in spite na may times na sasaktan, nahihirapan, pero Lord, ikaw pa rin, Panginoon, yung nag-glorify sa aming mga buhay. Ama, salamat po sa iyong mga salita. Salamat, Panginoon, na patuloy, Panginoon, binibigay niyo po kami ng lakas. Hindi lamang po sa aming mga pisikal na katawan, bagko sa aming pong spiritual na aming pong mga buhay. Nagpapasalamat kami, Ama, sapagkat sa buhay po namin, Panginoon, wala pong ibang maitataas kundi ikaw lang, Ama. Dalangin po namin, anuman po yung pagpapagal, anuman po yung ginagawa po namin, Panginoon, maliit man o malaking paglilingkod, ito po nawa, Panginoon, ay nag-glorify ka sa aming pong ginagawa, Panginoon. Salamat po sa gabi po ito. Patuloy niyo pong palalimin ang pananampalataya na aking mga kapatid. Ang dalangin ko po, Ama, ang iyong mga salita, ang lagi po, Panginoon, mag-intercede sa kanila pong puso, Panginoon, at may apply sa pang-araw-araw na kanila pong pamumuhay bilang mga mananampalataya. Salamat, Ama, sa iyong pong papuri, pagluwalhati, pagdakil at pagsamba sa pangalan ni Jesus, ang lahat po na anak ng Diyos, magsabi ng Amen, Amen. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shines upon you and give you peace. And give you peace. And give you peace forever. The Lord be gracious to you. The Lord make His face shine upon you and give you peace, and give you peace, and give you peace forever. Magandang gabi po sa ating pong lahat. God bless us all.